Magandang araw kung saan man panig kayong mundo naroroon. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Eto po, panoodin po natin yung mga punto de vista dito ni Showbiz Fanatic. Ah, Binalatan niya dito si Kimbo kasi pinapatawag na siya, pinagpapaliwanag na siya ng Korte Suprema. Okay, simulan natin ito. Ang kasabihan na hindi natutulog ang karma at handa itong magbigay ng hustisya. Matapos pag-initan o pagtulungan si Vice President Sara Duterte, mukhang si Marikina Representative Stella Kimbo naman ang malalagay sa alanganin matapos opisyal siyang ipatawag ng Korte Suprema para sagutin ang questionable 2025 national budget alinsunod sa petisyong inihain ng taong bayan. Ipinag-utos ng Supreme Court na dumalo hindi lamang ang Marikina Representative na si Stella Kimbo, maging ang ilang pang miyembro ng Technical Working Group ng Kongreso at Senado para ipaliwanag ang anomalya na bukod sa mga blankong pahina na nilagyan ng bilyong pisong pondo, bakit raw tila patuloy na naghihirap ang taong bayan, gayong bilyong pisong pondo naman ang inilalaang budget ng gobyerno. Mismo ang Korte Suprema sa pangunguna ni Chief Justice Alexander Gesmundo ang nagkumpirma na sa darating na April 1 hanggang 3 mangyayari ang oral arguments sa pagdinig sa petisyong inihain ng veteran lawyer at former executive secretary na si Vic Rodriguez. Eto na po, matapos pong magpetisyon si Vic Rodriguez, si Attorney Vic Rodriguez dito sa GAA or GAA 2025 National Budget, pinatatawag na po itong mga buaya sa Kongreso. Lalo na po itong si Stella Kimbo. Okay, diretso na po natin. Na bukod sa bilyong pisong pondo, ipapaliwanag rin ng Marikina Representative kasama ng ilang miyembro ng Technical Working Group kung bakit nila zero subsidy ang PhilHealth at pinagpipilitang gamitin ang 600 billion pesos reserve fund nito na ayon mismo sa Universal Healthcare Act ay gagamitin lamang para ma-expand ng benefits at ma-reduce ang contribution ng mga miyembro ng insurance agency. Ipapaliwanag rin ni Kimbo at ng kanyang mga kasamahan ang maanumalyang pagtaas ng budget ng Kongreso na mula sa 16 billion pesos, tumalon ng 33 billion pesos ang budget ng House of Representatives. Gayon din ng Senado na mula 12 billion pesos, tumalon ng 13.93 billion pesos na malinaw raw na paglabag o isang constitutional violation. Panoorin ang buong detalyadong balita kung saan opisyal nang pinatawag ng Korte Suprema sa pangunguna ni Chief Justice Alexander Gesmundo ang controversial Marikina Congresswoman na si Stella Kimbo para ipaliwanag ang anomalya sa 2025 national budget. Narito't panoorin ang full video. Patay ka ngayon, Stella Kimbo. Mauutal-utal ka na naman ito. Basahin natin mga lods. Stella, pinadadalo ng Korte Suprema. Ipinag-utos ang pagpapatuloy ng oral arguments sa Abril 1, 2 at 3, 2025 at particular na hinihingi ang presensya ni Kong Stella Kimbo, Chairman ng House Committee on Appropriations. Ay, media pa nga lang, utal-utal. Ito po, Stella Kimbo pinadadala ng Korte Suprema. Pinag-utos na ang pagpapatuloy ng oral arguments sa April 1, 2, and 3, 2025 sa particular na hinihingi ang presensya ni Congressman Stella Kimbo, Chairman ng House Committee on Appropriation. Patay ka ngayon. Tuloy natin. Ka na? Yung haharapin mo pa ang Korte Suprema? Grabe, alam nyo mga lods, na save by the bell yung unano. Si Zaldico, na save by the bell. Nag-resign kasi agad siya. At ngayon, ang naiipit si Stella. Patay, diba?
And I really like, no, yung proseso na ginagawa sa Supreme Court kasi talagang ginigisa, hinihimay nila eh. And excited ako kung paano mautal-utal itong si Stella Kimbo. Sana talaga mabigyan ng hustisya ang pinaggagawa nilang katarantaduhan sa 2025 budget ng Pilipinas. Ang karma di magsaba. Tama talaga yung sinasabi ni VP Inday Sara. Kasi alam niyo mga Lods, nung kasagsagan pa ng Tuwadcom, di ba? Nung kasagsagan pa ng mga kung ano-anong hearing at kauihan ang pinaggagawa, di ba, ng House of Representatives. Kung sino-sino ang mga pinagtatatawag nila. Mga empleyado ng DepEd, sila VP Inday Sara, at kung sino-sino pa na sa totoo lang, nasayang lang ang mga oras nila sa walang kwentang hearing na pinagagagawa, no, ng mga kongresista. Pero ngayon, mga Lods, dumating na ang karma nila. Sila na naman ngayon ang pinagtatatawag sa Korte Suprema. Buhay nga naman. Ay, Diyos ko. So ngayon, sila na naman itong, di ba? Ang Korte Suprema pinapatawag, no, ang mga kongresista, sila Stella Kimbo, para magpaliwanag, no, sa kabulastugan na pinaggagawa nila, lalo na doon sa 2025 national budget natin, yung pag-fill in the blanks. Tignan natin, ha? Magaling pala kayo, ha? Ha? Tignan